nais kong pabulaanan yung mga may ibang nagsasabi pa rin na wala raw sa kustodiya ng Czech Republic ang accused na si si former Congressman Saldico. Okay, with this press briefing, I do confirm that it's not a belief, it's a factual setting na doon sa kustodiya ng Czech authorities si Congressman Saldico. Okay? Pangalawang gusto kong kumpirma. Nagsimula na ang proseso natin, no, ng gobyerno ng Pilipinas para siya ay mapabalik. Ito'y nagsimula na last year pa, no? Nung lumabas yung mga arrest warrant niya dun sa kanyang mga kaso na nakasalang sa Sandigan Bayan, no? As early as November 24, yung ating PCTC, no? Yung ating Philippine Center for Transnational Crime. Dito dumadaan kasi yung mga iba't ibang proseso, no, para mapabalik yung mga nananaguan sa ibang lugar o sa ibang bansa. Meron na silang inisyatibo para kuhanin yung mapabalik ang akusado nga, si former Saldico. Pangatlo, na nais kong paliwanag sa inyong lahat, confident po ang Department of Justice na tama po ang prosesong ginagawa natin. Marami po may mga options po tayo, legal options na ginagawa para mapabalik siya sa atin. At ngayon nga po, may mga pag-aaral pa tayong tulad na ginagawa. Kanina, I had a short meeting with the Secretary of Foreign Affairs so that your Secretary of Justice will be properly guided in how to deal with this, to understand the lay of the land in the Czech Republic so that we don't do missteps, no? Kasi very delicate po. Pang-apat po, na gusto ko i-kumpirma, iisa po tayo ng layunin. Ang ating mahal na Pangulo, nagsalita na. Ang sambayanang Pilipino, nagsalita na. Ang akusado, Saldico sa Pilipinas. Diba? Iisa ang ating layunin. Sundin natin yung legal process na kailangan siyang humarap sa mga kasong siya'y nasasaktan. So may 3 siyang arrest warrant, no, mula sa Sandigan Bayan. Ito ay kailangan niyang kaharapin at kailangan natin siyang maibalik sa Sandigan Bayan para maharap niya yung mga kaso kung saan siya'y nasasaktan. Okay? Ito po ang mga pahayag, paunang pahayag ng inyong lingkod. Maaari na po akong tumanggap ng iba't ibang pagkatanungan. Actually, exact proseso, wala pang definitive. But where the Philippine government is exploring all available legal processes to bring him back. Okay? As to the definite mode, it will still be known in the coming days. In fact, the President has mandated me to form a team. Actually, I will be heading a team. I'll be leaving soon, very soon, no? Within the next 40, within the week. Within the week, I'll be leaving. Inaayos lang yung mga visa requirements and everything. The intention is to be able to meet with the Czech authorities so that we can thresh out possible submittals that we still need to submit. Sir, yung anong option? Anong option po? May win kung ano yung options at least? Yeah. Sa ngayon kasi, di ba, yung pinahayag na nito ni Yusek Raul, di ba? Ang unang top option, pinabilis yung deportation. Di ba? Isa ring option is yung extradition. Di ba? Pero marami pa tayo ibang tinitingnan. Nakita na rin natin, di ba? Alam nyo, sa relasyon ng iba't ibang bansa, di ba? Meron pinagbabatayan, yung mga pinagkasunduan na. Extradition treaty, international agreements. Pero dagdag pa diyan, meron tinatawag silang International Committee. Natandaan niyo yung case ni di ba? Ni Mary Jane Veloso, Alice Go, Tevez. May iba't ibang pamamaraan, di ba? Ang nais ko lang ipayag, hindi ako makakapagbigay ng definidong mode ngayon. Bakit? Pinag-aaralan din tayo
Di ba? Baka kasi may sektor na ayaw siyang mapabalik. Di ba? Masasantabi yung ating pare-parehong layunin. No? Kaya itong lahat ay available. Wala tayong sinasaraduhan. Ang masasabi ko sa inyo, ang Department of Justice, ang ating pamahalaan ay confident na tama. Invoke natin. Kasi alam nyo sa relasyon ng mga bansa, meron tinatawag na generally accepted principles of international law. May mga katanggap-tanggap na mga prinsipyo ng relasyon. Okay. At ang pagkilala po na ang korupsyon ay isang universal issue na pare-parehong ayaw natin. Yan po ang pinakamataas dito. Katunayan nga po, meron tinatawag na UNCAC, yung UN Convention Against Corruption. Pag tinignan natin record, ang Czech Republic nakapirma doon. Ang Pilipinas nakapirma doon. At marami pang ibang bansa. Iisa ho yung prinsipyo yung pinangahawakan doon. Ang mga authorities ng Czech, ang authorities ng Pilipinas, ang sambayanan ng Czech Republic, ang sambayanan ng Pilipinas, lumalaban sa korupsyon. So dito, dahil ang ating hinahabol, ang ating pinipilit na mapauwi sa atin, ay naakusahan sa usapin ng korupsyon, ito po ang isa po natin. Ito yung isang confidence. Pag tinanong nyo, bakit confidence si Secretary Vida? Ito po yung isang pinangawakan. Kasi alam natin, na sa Czech Republic, hindi rin nila kinukonsente ang korupsyon. Hindi rin sila papayag, di ba, na magiging masasawata yung objective na mapanagot yung dapat mapanagot dahil nanaguan lang sa ibang bansa. Di ba? Kinikilala to ng lahat ng ibang bansa. Secretary, good afternoon po. I'd love... Nawala po sir. Sec, Introduce yourself, sir. Rolando. okay, thank you very much, Attorney. Secretary, good afternoon. I'm Rolando lang from Manila Standard. Sec, regardless of the mode na binanggit niyo po kanina, deportation or whatever na nabanggit niyo po, tutulong po ba ang Philippine National Police sa magiging process na ito? Kung paano po magtutulong-tulong ang iba't ibang ahensya, sa tamang panahon at sa tamang tiyempo mangyayari po. Kasi kasama yan di ba? Paano ililipad dito? Malalaman natin sa mga susunod na panahon. Ano muna yung legal na proseso? Pagdating ba natin, paano isi-secure? Kasi kailangan natin siyang maibalik sa sandigang bayan. Kung ano ang tiyempo at anong pamamaraan, lahat po ng ahensya ng gobyerno ay aatasan sa tamang panahon. Okay? So kung kasama ang PNP, makakasama din po ang PNP. Secretary, good afternoon po. Sir, Manny Vargas po from DCWB. Confirm po ba yung pagkakaroon niya ng Portuguese passport